Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, para po sa ating pasimula sa ating gawaing midweek service, so ito po natin ang ating opening song, Pusong Dalisay. Sa
po sa gabi ito. Salamat syempre sa ating Panginoon. Talagang mabuti siya kasi wala akong pasok kaya walang traffic. Kaya hindi po ako nakakarating ng midweek kasi laging traffic. Sa akin po, sa bilang buhay Kristiyano, napakadaming ginawa ng Panginoon. Hindi naman limit sa atin yung ups and down ng buhay namin. Ako bilang Kristiyano. Pero lahat po kasi answer prayer, lalo na ngayon. Napakasarap pong magpuri na kasama yung buong pamilya. Kasi dati po si Marlo, yung asawa ko, napakahirap pong nag-church na siya pero may nakita po kasi siya na parang ikinatisod niya. Siyempre hindi pa naman po siya lubos na nakakilala dahil talagang lumaki silang Katoliko. Tapos nung time na kahit sabihin na sa IRM kami nakasal, pero ang dami pong pagsubok, di ba? Pinangarap ko muna dati, parang unti-unti. Sabi ko mag-cell group siya yung manguna. Pero nawala po lahat yun eh. Lagi niyan sinasabi, dadating din yung time na mag-church daw po siya. Di pinag-pray po namin, tapos yung sinasabi ko nga po kay Jam na nung pinag-pray ng midweek. Tapos unti-unti po, syempre siguro curious siya dahil bago ang pastor o may gusto siyang makita, nag-church na po siya. Ngayon po, nangyayari, hindi na namin siya inaayat, siya na yun mismo nagsasabi na, o yung damit ko, ano yung susuotin ko. Kaya answer prayer po talaga na kasama ko yung asawa ko, yung mga anak ko. Kasi po, sa totoo lang, yung lugar namin, talagang lahat ng nakapaligid, hindi naman talaga maganda. Nandiyan yung mga addict, nandiyan yung mga nagiinom talaga, pero sila napalaki ko na hindi lumalabas. Pag lumabas ng church, yung mga teenager po doon, pag dumaan si Michael, sabihin, Michael, isama mo kami sa prayer mo. Kasi kung nakikita nila yung buhay namin na hindi kasama sa labas, yung mismong katabi bahay namin ni bingo session sa araw-araw, pero si nanay po nasa loob lang ng bahay. Tsaka nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pag-iingat niya sa amin sa araw-araw, na gaya po sa akin sa pagbiyahe ko sa Marikina. Dahil dyan po yung time na nabangga kami yung nabangga, pero dahil panatag ka kasi pagsakay ko pa lang po, nag-pray na ako sa Panginoon dahil yung mga jeep po na patok talagang bumabangking po sila, pero hindi ganun yung pinsala. Sabi ko nga patuloy na iniingatan tayo ng Panginoon sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako dahil si Abby, yung dati pong boyfriend niya, hindi Christian, hindi nakakilala. Pag inaaya namin sa church, napakadalang. Pero ngayon po yung boyfriend niya mismo nagsasabi na daw makapagsimba sa church namin, sa inyo ako magsisimba. Kaya napakalaking bagay po na mismo siya yung nagsasabi kay Abby na kung magbihis ka na kasi mag-church tayo. Dati po si Abby, hinihila din po. Pahirapan pa para lang maisama sa church. Pero ngayon, unti-unti sila na yung naglalapit na puso nila kay Lord. Unti-unti sila yung nakakaunawa. Nung Sunday nga sabi ng asawa ko, parang tuwan-tuwa siya kay Pastor. Kasi yung preach ni Pastor na wala namang perfectong mag-asawa, di ba? Yung isa, malamping, yung isa hindi. Siya po, very dry din po yung si Marlo. Pero pagka, once na nag-asawa po kasi tayo, lahat nung flaws nung asawa mo, lahat ng kapintasan, kasama yung sa pinakasalan mo yayakapin mo yun Pagpipray mo na lang sa Panginoon na hindi man yun yung taong ganito yung, kasi tayo, may kanya-kanya tayo, gusto ko yung asawa ko ganito. Hindi man yung ibigay ni Lord, may dahilan po kasi yun Pero, pag pinag-pray mo siya, pupunan ni Lord yung kakulangan yun, hindi mo nahahanapin na, kasi hindi siya malamping, hindi gano'n. Ang ginagawa ko na lang po pag Sunday, brada na, magsisimba pa tayo. Sabi, basta mo na yung damit ko, kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa lahat po ng ginawa niya sa buhay natin. Maraming salamat po. Para naman po sa ating God's message, tinatawagan ko po ang ating Jack Ofen Duran. Salamat po. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Maganda po ba ang inyong pong kalagayan? Sige po, tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin ang mga talatang
ating pong pag-aaralan ngayong gabi. So, sa Mateo chapter 6, verse 5 to 13. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulan sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi nakikita. At ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo sa giin, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Talatang 8, huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Last verse, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Pinagpala po ang pagkabasa ng kanyang mga salita sa gabi po ito. Tayo po ay manalangin po muna sa ating pong Panginoon. Aming Ama, marami pong salamat sa gabi po ito. Kahit na sa kabila ng hindi po maganda ang aming pong panahon, hindi niyo po hinayaan, Panginoong Diyos, na kumilos ang kaaway sa bawat buhay po namin. Kaya aming Ama, sa gabi pong ito, patuloy ka po namin pinupuri, pinataas at niluluwalhati sa mga oras pong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaral, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, na maunawaan at maintindihan po namin yung nais mo pong ipaalala ng mga salita mo po sa bawat isa po sa amin. Higit sa lahat, ito po ay aming pong mapagbulay-bulayan sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Purihin ka nga po, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi ay patungkol po sa paraan ng panalangin or the way of prayer. Alam niyo mga kapatid, tayo pong mga mananampalataya ay naghahanap po rin ng lugar na kung saan natin pong gusto na makausap ang ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pananalangin. Yung iba, gusto ng tahimik na lugar, yung iba naman gusto yung medyo malayo-layong lugar. Bakit kaya? Dahil gusto nilang makaniig ang ating pong Panginoon sa kanila pong pananalangin. Maaaring ayaw nilang maistorbo, maaaring ayaw nilang ma-distract sa mga maraming bagay sa paglapit po nila at pakikipag-usap po nila sa ating pong Panginoon. Yung tipong gusto natin masolo ang Diyos. Naranasan niyo po ba yun sa inyong pong buhay, mga kapatid? At higit sa lahat, yung komportable po tayo na kausapin ang ating pong Panginoong Diyos sa lugar na kung saan ay parang tipong kayong dalawa lang talaga ang magkausap. So, makikita po natin dito na talagang hahanapin po natin talaga ang ating pong Panginoong Diyos. Naranasan niyo na po bang hanapin ang ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng ating pong pananalangin? O yung parang tipong gusto lang natin na mag-isa lang tayo. Yung walang istorbo sa atin. Yung tipong gusto natin talagang siya lang talaga. Kung yun po ay inyo pong naranasan ay maganda po yun. Dahil talagang gustong-gusto ninyong makaniig ang ating pong Panginoon.
So sa gabi pong ito, pag-aralan po natin, may tatlong bagay po tayo, may tatlong punto po tayo na pwede po natin pag-aralan patungkol po sa paraan ng ating pong pananalangin sa ating pong Panginoong Diyos. Una, pray with intimacy. Pag sinabing intimacy, yung tipong, yung malapitan po ba? Ano pa po? Yung bang gustong-gusto natin siyang makasama. Yung bang tipong malapit na malapit po tayo sa Kanya. Katulad po ng isang mag-asawa, di po ba? Hindi naman tayo po pwedeng hindi natin makausap ang ating mga asawa, di po ba? Yung bang yung relationship po ninyo talagang malapit kayo sa isa't isa. Ganon din po sa mag-ama, di po ba? Ang ating pong pagiging malapit sa ating pong ama ay talagang lagi natin po siyang gustong makausap. Maging sa ating pong mga kaibigan, kung meron man tayong kaibigan na close po natin, ay talagang gusto po natin siyang makausap. Gusto po natin siyang makasama. Masabi yung gusto natin lahat sabihin sa Kanya. So yung mga bagay po na yun, na kailangan po natin na magkaroon po tayo ng ganito pong pagiging malapit or malapit ang ugnayan sa ating pong Panginoong Diyos kapag tayo po ay nananalangin. Hindi yung panalangin na para bang tipong, alam na naman ng Lord, bakit pa ba lalapit sa Kanya? Alam na naman niya yung kailangan ko, bakit pa ba ako lalapit sa Kanya? Yung hinahanap ng Panginoong Diyos dito sa atin ay yung maging malapit po tayo, yung close po tayo, yung lagi po natin siyang nakakausap, yung tipong talagang kailangan po natin siya. Hindi yung para po bang tipong kung meron na tayo kailangan, saka lang natin po siya naaalala. Hindi naman masama po yun. Pero ang gusto ng Panginoon yung talagang malapit na malapit yung ating pong ugnayan sa Kanya. Naranasan mo na po ba yun? Na tayo po ay maging malapit sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, yung paglapit po natin sa Kanya, o ganito po tayo kapag meron na po tayong mga pagsubok. Yung para po ang tipong hindi na po natin kaya. Kapag ganun po yung ginagawa po natin, kapag ganun po yung nararamdaman po natin, talagang hahanapin mo talaga ang Panginoon. Di po ba? Kasi hindi mo na alam kung ano gagawin mo. Punong-puno ka na ng problema, punong-puno ka na ng... Hindi mo na alam kung sino ang lalapitan mo. Alam niyo po mga kapatid, wala pong ibang pwedeng lapitan kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Lalo na kung nasa rurok na po tayo ng ating pong buhay na hindi na po natin alam kung ano po ang ating pong gagawin. Kaya lang minsan, para bang binabaliwala natin ang Panginoon, isinasa isang tabi po natin, at para po bang nagmamalaki pa po tayo sa Kanya. Di po ba? Minsan ganun po tayo sa ating pong Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa atin, yung maging malapit po tayo. Yung malapit ang ugnayan, yung relationship po natin sa Kanya, dapat intact. Hindi yung para po bang tipong, ay pare, yung mga ganun. Pwede po ba natin sabihin sa Lord? Pwede, bakit? Kasi yun yung ano mo na, yung pagiging malapit mo sa Kanya. Di po ba? So sa ating pong pakikipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos, kinakailangan po natin yung intimacy. Yung pagiging malapit or malapitan po natin sa ating pong Panginoong Diyos sa panahon ng ating pong pananalangin po sa Kanya. Sabi nga po niya doon sa talatang ating pong binasa, balikan po natin. Tingnan ko po muna para hindi po tayo sabi po niya, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin na nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Meron po tayo, kung lalapit po tayo sa ating pong Panginoon na yung close, ang ating pong relasyon sa Kanya, yung malapitan ng ating pong ugnayan sa Kanya, hindi po natin gagawin yung sinasabi rito na huwag po tayong maging mapagkunwari sa ating pong paglapit sa ating pong Panginoon sa pamamagitan po ng pananalangin. Bakit ba mapagkunwari? Ganito lang yun Di ba? Minsan kapag nananalangin tayo, iba naman yung nasa isip natin. Pero ang Diyos, nakikipag-usap po tayo, pero yung laman ng isipan natin nasa iba. Parang ganun. Kausap mo ang Lord, pero yung isip mo ay wala naman doon.
Yung mga ganung bagay. So wag po tayong maging mapagkunwari kapag tayo po ay lumalapit sa ating pong Panginoon. At hindi rin tayo dapat yung pakitang tao tayo, yung kapag tayo po yung nakikipag-usap sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, hindi po tayo dapat nagkukunwari. Hindi po tayo dapat yung sinasabing kapag tayo po ay mananalangin, kinakailangan yung ating pong pananalangin ay talagang mararamdaman po ng Diyos. Hindi po yung tipong nakikipag-usap ka na pero napakalayo mo naman sa Kanya. So dito makikita po natin, sabi nga po sa verse 5, sabi po niya, at kapag ikaw ay mananalangin, huwag tayong tumulat sa mga mapagkunwari. Sapagkat ibig niyang manalangin nang nakatayo sa mga sinagoga at sa mga sulok ng mga lansangan upang sila'y makita ng mga tao. Kapag tayo po ba'y nananalangin, gusto po ba natin yung nakikita tayo ng maraming tao? Teka muna, lalabas ako para makita akong nananalangin ako. Para masabi lamang nila na tayo po ay mapanalangin. No, hindi po yun ang gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto niya ay pumasok tayo sa silid. At mataimtim po natin siyang kausapin sa anumang gusto nating hingin, sa anumang gusto nating sabihin, sa anumang gusto nating gawin sa ating pong Panginoon. Di po ba, mga kapatid, meron pa po ba tayong intimacy sa ating pong pananalangin sa ating pong Panginoon? Kung meron po ay mabuti po yun. Dahil iyon po yung nais ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ngunit kung ganitong klaseng panalangin ay hindi niya ito nais sa atin. Bakit? Para bang gusto mo lang na makita na ikaw ay nananalangin? O kaya naman kailangan pa nating gawin na tayo po ay simple lang naman ang gusto ng Panginoon. Maging makatotohanan po tayo. Maging totoo po tayo sa paglapit po natin sa Kanya. Hindi po tayo nagkukunwari. Hindi po tayo yung tipong para po bang gusto natin pag lumalapit po tayo, agad-agad instant noodles. Diba? Minsan, pag nanalangin tayo sa Panginoon, Lord, ito po yung gusto ko. Ito po yung yung mga ganon, di po ba? Pero hindi ganon Pero sabi ng Panginoon, kung mananalangin tayo, dapat meron po tayong magandang relasyon sa Kanya, malapitan ang ating pong pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi yung para po bang tipong kung kailan may kailangan lamang po tayo, tsaka lamang po natin siyang naaalala. Ganun po ba tayo? Lord, kailangan ko nang mabayaran yung aking utang. Kung hindi pa dahil sa utang, hindi lalapit sa Panginoon. Di po ba? So kailangan natin magkaroon ng intimacy, yung malapitan, na pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon. Yung maging close po tayo kahit na wala tayong kailangan sa Panginoon. Maging buhay na po natin ang paglapit sa Kanya. Kahit wala po tayong hinihingi sa ating pong Panginoon. Na kailangan hindi po tayo pakitang tao sa ating pong paglapit sa Panginoon. At hindi rin bilang pagpapakitang gilas sa ating pong paglapit sa Panginoon. O kaya naman, para lang maakit ang atensyon ng iba. Para lang masabi na tayo ay nananalangin sa Kanya. Sa ating pananalangin, dapat nating luwalhatiin, dakilain, parangalan, at itaas ang ating pong Panginoong Diyos. Sapagkat iyon po ang nais ng Panginoon bago po tayo lumapit sa Kanya. Kaso tayo, ang ginagawa natin ando na agad yung Panginoon, pahingi nun. Diba? Huwag naman kung ganun. Sa bagay, hindi naman inaano ng Lord yun Hindi naman masama yun. Kaya lang, pahingi ka agad. Hindi ka pa nga nagpapasalamat. Hindi mo pa nga siya pinupuri. Hindi mo pa nga siya binibigyan ng karangalan. Hihingi ka na kaagad. Kaya nga sabi niya sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Unahin muna natin ang ating yung kaharian ng ating pong Panginoong Diyos. Di ba? Ano ba yung kaharian na sinasabi? Di ba minsan may mga
Bakit ba tayo minsan ay hindi nakakadalo sa mga gawain? Kasi marami tayong alibay, marami tayong rason, marami tayong dahilan. Pero kapag hihingi tayo sa Panginoon, wala tayong dahilan, kundi talagang kailangan lumapit sa Kanya. Gusto natin ibigay ka agad. Agad ka muna. Kung ako si Lord, batungan kita. Buti na lang hindi ako naging si Lord, no? So, lagi po natin tandaan na kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, unahin po natin siya. Hindi yung parang tipong alam na naman ni Lord kung ano yung kailangan ko. Hindi, kailangan din po natin lumapit sa Kanya. Para lalo po niyang ipagkaloob kung ano man po yung nais natin para sa Kanya. Datapot, hanapin ninyo muna ang Kanyang kaharian ng Diyos upang ang Kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So, unahin po natin ang Panginoon talaga sa lahat ng area ng ating pong buhay. Kahit ano pa yung ginagawa mo, kahit gaano ka kabisi, dapat bigyan mo ng panahon ang ating pong Panginoong Diyos. Hindi lang kailan kailangan natin siya, tsaka lamang tayo lumalapit sa Panginoon. Tsaka lamang po natin siya naaalala. Eh kung sabihin ng Panginoon sa iyo, hindi kita naaalala, sino ka ba? Diba? Ngayon mo lang siya naalala kasi meron kang kailangan. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Kinakailangan magkaroon po tayo ng intimacy sa ating pong Panginoon. Pangalawang puntos, pray with sincerity. Manalangin ng may katapatan. Tingnan po muna natin sa verse 7. Sabi po niya, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan, alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Manalangin ng may katapatan. Paano po ba tayo nagiging tapat sa Panginoon kapag tayo po ay nananalangin sa Kanya? Ito po ba yung tipong ang nais po kasi ng Panginoong Diyos sa atin kapag tayo po ay nananalangin, maging tiyak po ang ating pong hinihingi sa Kanya. Hindi yung kabago-bago ang iyong isip. Ay Lord, gusto ko po pala ng ganito. Tapos nagbago naman ang isip mo. Ay, gusto ko pala ng ganun. Pabago-bago ang isip mo, hindi tuloy alam mo ano ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi po dapat maging pabago-bago ang ating pong isip sa panahon na tayo po ay hihingi sa Panginoon. Kung gusto lamang ng Panginoon ay yung direct to the point. Ano ba anak ang kailangan mo? Hindi yung marami pa tayong sinasabi. At syempre, kinakailangan totoo at makatotohanan po tayo sa ating pong hinihingi sa Panginoon. Meron tayong hinihingi, Lord, gusto ko ng sasakyan. Hindi ka naman marunong mag-drive. Sa palagay mo, ibigay mo, Lord? Hindi, kasi mapapahama ka lang, hindi ka naman marunong mag-drive. Humihingi ka ng sasakyan. O di ano mangyayari sa'yo, di malidistransya ka pa. Kaya hindi niya binibigay. Kaya sabi nga kung tayo po ay mananalangin, isipin po muna natin kung ano talaga yung gusto natin. Hindi tayo po ay pabago-bago. Hindi naman tayo, alam ko lahat ng babae pabago-bago ang isip. Pero huwag naman sana pagdating sa pakikipag-usap sa Panginoon, sa pamamagitan ng pananalangin, ay nagbabago po ang ating isipan. Kung ano po yung gusto mo, iyon ang hingin sa Panginoon. Pero, tiyakin po natin kung ito po ay kalooban niya. Hindi po yung kalooban po natin. Kasi minsan kapag tayo po ay humingi sa Panginoon, gusto natin yung gusto natin. Hindi natin tinatanong kung ito ba yung gusto ng Panginoon. Hindi natin tinatanong, Lord, kalooban mo po ba ito? O gusto lang natin? O gusto mo lang? Kaya minsan maraming mga mananampalataya na nadidisgrasya dahil sa kagustuhan. Maraming mga mananampalataya na hindi nagiging maganda yung kanyang result ng kanyang pananalangin dahil alam niya hindi iyon ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi nga ng Panginoon, kung ano yung gusto mo, direct to the point, huwag ka lang kung ano-ano mga sinasabi mo,
Siguraduhin mo lang na ito yung gusto mo. Huwag lang yung pipilitin natin na ito yung maging gusto natin. Di ba ganun tayo? Lord, ito yung gusto ko. Hindi nga, yan ang gusto ko sa'yo. Di ba? Minsan ganun tayo. Maging malinaw po ito sa bawat isa po sa atin. Na kapag tayo po ay humihingi sa Panginoon, maging sincere po tayo, maging totoo po tayo, maging makatotohanan po tayo sa Kanya pong paghingi sa Kanya. Hindi yung pabago-bago ang ating pong kaisipan sa paghingi sa Kanya. Malilito ang Panginoon Diyos sa atin. Di po ba? Kaya, kailangan magkaroon po tayo ng panalangin na mayroon pong katapatan. Sapagkat iyon po yung nais ng Diyos. Yung makatotohanan at totoo na anak, ito po talaga ang gusto mo. Ito ba yung nais mo? Sige po, ito yung nais mo. Bakit hindi? Diba? Binibigay naman ng Panginoon ang ating pong panalangin. Yun nga lang, depende kung ito po ay kagustuhan po niya. Pero pagka hindi niya kagustuhan, wag na po natin ipilit. Kasi pag ipinilit po natin, tsak, hindi po magiging maganda. Ibibigay nga po ng Lord, pero alam naman po natin na ang ating pong Panginoong Diyos ay mapagbigay. Ibinibigay po niya. Kahit na hindi kalooban niya, ibinibigay din niya. Pero ang result po nun, minsan kinapapahamak po natin. Pagkatapos nun, sisisihin pa ay ang Panginoon. Aba, kung ako ang Lord, abay, binigay ko na nga sa'yo, tapos ako pa sisisihin mo. Iyan ang gusto mo, di ba? Minsan, ganun po tayo sa ating pong paglapit sa Panginoon. Kaya sabi niya sa awit 139:23, siyasatin mo ako, Diyos, at alamin ang aking puso. Subukin mo ako at alamin ang aking mga iniisip. So bago tayo lumapit sa Panginoon, isipin po natin. Huwag po tayong pabago-bago ng pag-iisip. Kasi malilito ang Lord sa iyo. Kaya tandaan po natin, magkaroon po tayo ng panalangin na mayroong katapatan sa aming puso. Pangatlo, pray with faith. Panalangin na may pananampalataya. Mga kapatid, may pananampalataya pa po ba tayo? Sabi niya sa verse 9, ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, naway maghari ka sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masasama. Kapag tayo po ba ay nananalangin, buo pa rin po ba ang ating pananampalataya? Or nagdududa na po tayo? May pagdududa na po tayo sa ating pong Panginoong Diyos na baka hindi sagutin ng Panginoon ang matagal ko nang hinihingi o hinihingi. Huwag po tayong mag-alinlangan sa ating pong Panginoong Diyos. Huwag po tayong mag-alinlangan sa Kanyang pong kapangyarihan at huwag din po tayong mag-alinlangan sa kakayanan ng Panginoong Diyos na pwede niyang gawin para po sa atin. At lagi po tayong maniwala sa Kanya pong magagawa. So, mahirap po ba? Mahirap po bang lumapit sa Panginoon? Lalo na kung ang pag-uusapan ay pananampalataya. Minsan sinusubok po tayo ng Diyos sa ating pong pananampalataya. Gusto niyang makita kung talagang pinangahawakan mo ang kanyang salita. Gusto niyang makita at maranasan kung ang anak ng ito ay talagang nagtitiwala sa akin. Minsan kasi ganito po tayo. Oo Lord, naniniwala naman po ako na ibibigay mo naman po sa akin yung matagal ko nang hinihintay. Ang tagal na. Taon na ang bilang. Hanggang ngayon, di pa rin na sinasagot. Ano po ang magiging damdamin po ninyo? Magtatampo na kayo, di po ba?
Hindi na kayo magpe-pray, hindi mo na siya kakausapin. Pray kasi ko ng pray, hindi naman niya dinidinig ang aking panalangin. Doon po nag-uumpisa yung ating pong pananampalataya ay unti-unti nang nababawasan ang ating pong pagtitiwala sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, kung panghahawakan lamang po natin ang pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon Diyos, kayang-kaya naman po niyang ibigay niyo. Kayang-kaya niyang ipagkaloob anuman yung mga nais po natin. Kaya lang minsan kasi, yung ating pong pananampalataya ay gumaganyan na. Imbis na palaki ng palaki, paliit ng paliit. Tanungin po natin ang ating pong sarili. Totoo po kaya na ganito na po talaga ang aming pananampalataya? Nananampalataya lang tayo pagka maganda na ang ating pong nararanasan sa ating pong buhay, di po ba? Pinapasalamatan natin sa palagi. Kasi ang ganda na nangyayari sa buhay po natin. E paano kung hindi na? Nasa na ang iyong pananampalataya? Nandun na doon sa mga sinasagot ng Diyos. Nakakalimutan mo na siya. Kaya minsan ang ating pong buhay pananampalataya ay hindi maganda. Aminin po natin sa hindi. Totoo po yun. Dumarating po tayo sa ganong pagkakataon. Kaya kinakailangan, sabi nga po niya sa Marcos 11:24, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hinili niyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo. Natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo yun. So malinaw naman po, di po ba? Once na tayo po ay nanampalataya, pinagkatiwalaan po natin siya, at naniwala po tayo dun sa kanyang sinasabi, mangyayari po yun. Pero kung tayo po ay nagda-down, yung tipong parang hindi natin pinapaniwalaan ang ating pong Panginoon, ay huwag ka nang umasa. Kasi yun ang nasa isipan mo. Yun ang paniniwala mo. Huwag na po natin asahan. Natutukunin ng Panginoon ang ninanais po natin. Pero meron naman po ganito. Panalangin po tayo ng panalangin. Di ba, alam naman po natin, tatlong bagay yung kapag tayo po ay nananalangin, minsan ay oo, hindi, maghintay. Yung sabi ng Panginoon, maghintay ka. At siya, ang tagal-tagal ko nang naghihintay, hanggang ngayon, wala pa rin. Diba? Hirap na hirap tayo maghintay. Ang gusto lang natin yung oo. Pero yung hindi, ayaw din natin. Diba? Ang gusto natin yung sagot ay talaga, oo. Ang bilis-bilis natin mag-ano talaga. Andiyan na yung parang, Lord, susunod na talaga ako. Ano man ang paggawa mo sa akin, gagawin ko. Eh paano kung hindi na maganda yung kalalagayan mo at sinusubo ka ng Panginoon? Ay dyan na po natin makikita kung hanggang saan ang ating pong pananampalataya. Mga kapatid, natatawa tayo pero yun ang katotohanan. Na minsan ang ating pong pananampalataya napapalitan ng ano po? Diba? Check mo natin ang ating pong mga sarili, mga kapatid. Sa mga oras po ito, sinasabi po ng Panginoong Diyos, kapag tayo po ay nananalangin, magkaroon po tayo ng malalim na pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoong Diyos. Pray with intimacy. Then, sa ating pong pananalangin, kinakailangan po natin ng sincerity. Yung pagiging totoo, makatotohanan sa ating pong Panginoon. At ang last, pray with faith. Manalangin ng may pananampalataya. Tandaan po natin, kaya ito ay pinapaalala ng ating pong Panginoong Diyos. Para makita niya, maramdaman niya, na talagang kailangan pa natin siya. Totoo naman po na kailangan po natin siya. Kaya tandaan po natin na ang nais lamang po ng Panginoon sa atin, yung panalangin na meron po tayong pakikipag, malapit ang ignasyon sa ating pong Panginoon. Yung meron po tayong matapat
o katotohanan, katapatan sa Panginoon. At higit sa lahat, yung panalangin meron pong pananampalataya. Yun lamang po mga kapatid. Magandang gabi po at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Father God, salamat po. Salamat po sa paalala mo po sa amin. Na kung minsan, Panginoon, ay nalilimutan na po namin ang aming pong pakikipag-ugnayan po sa inyo sa pamamagitan po ng pananalangin. Lord, patawarin niyo po kami. Na minsan ay kung hihingi po kami ay kung kailan kailangan namin po kami. Tulungan mo rin po kami, Panginoong Diyos, na sa aming pananalangin ay maging totoo at maging makatotohanan po kami sa iyong pong harapan. Dahil alam po namin, Panginoon, na ito po yung nais mo para sa iyong pong mga anak. Maging yung aming pong pananampalataya, Panginoon. Yung pananalangin po namin na meron pong pananampalataya ay patuloy po namin itong panghawakan. Salamat po, Diyos, sa inyong pong paalala. Purihin ka nga po. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa ating God's message at para naman po sa ating tithes and offering, tinatawagan ko po ang ating pastor, Sister Laarni Acosta. Halina't magbigay sa buhay ng Diyos. Nais mo ikaw pagpalain mo. Halina't kasabay ng pagsamba, papuri. Tayo po ay manandaling manalangin. Panginoon, nasa iyong harapan ang kaloob ng ating mga kapatid. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga gawa ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga hanap buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalang ito at sa pagkakataon na may pagkaloob namin, Panginoon, yung mga blessing na patuloy na pinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit sa kalalago ng iyong salita sa bayan ng Talban. At ibalik mo po ito ng siksik, hindi at umaapaw sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Naku po tayo sa ating mga announcement. IRM San Isidro Worship Service every Sunday at 2 p.m. Midweek Service and Prayer Meeting, July 17, 2025, 7 p.m. Ang ating pong speaker si Sister Maricar Patricio. Worship Leader, Sister Mary Joy Tuquero. Testimony, Sister Cristita Barza. Ang ating pong usher ay si Brother Boy Adrian. Sunday Service, July 13, 2025, 9:30 a.m. Ating pong speaker, ating Pastor Renato Duran. Presider, Brother Reynan Lozada. Opening Prayer, Brother Ray Acosta. Worship Leader, Brother John Kirch. Tithes and Offering Encouragement, Brother Ray Lozada. Usher, Brother Boy Adriano. At ating pong flower sponsor, Sister Leonie Santos. Life Group Mentoring, Men's Group every Wednesday at 7 p.m. Women's Group every Friday naman po at 6 p.m. Devoted, Going Deeper in Discipleship and Ministry. Ito po ay District Conference 5.0 ng YWAP NCR1 na gaganapin sa August 25, 2025. Ito po ay holiday. Ito po ay 9 a.m. to 4:30 p.m. Ang reg fee po ng mga early bird ay 150. Pag sa on-site naman po ay 175 pesos. Ito po ay sa IRM Ministries, Marikina. NCR1 Sulong, July 12, 8 a.m. to 12 p.m. Ating pong venue sa IRM Malanday. Ating pong speaker, Council Pastor Leovic San Ramos. Reg fee po natin ay Wala na po, Reg. wala na daw pong reg fee sa gaganapin nating sulong at
Sa Saturday din po ay wala po munang item mission dahil po sa ating NCR1 soon. NCR1 Calcab, Rooted and Radiant, a Healthy Wellbeing. Ito po ay gawain ng Calcab. Ang tema po ay Rooted and Radiant, a Healthy Wellbeing. Ito po ay sa July 26, 2025, Saturday, 8 a.m. to 11 a.m. Ang venue po muli ay sa IRM Malanday. Ang reg fee po ay 50 pesos and please wear your most comfortable sports attire. Be a blessing to next generation. We are looking for generous sponsor to support our growing kids ministry. Your help go a long way in providing fun activities that teach children about God's love. Muli po tayong tumayo. Tawitin po natin ang ating closing song, In Christ Alone.